Buenos dias, damas y caballeros. Remember yung panawagan natin kay President Bongbong Marcos at yung iba pang government officials to lead by example. Kung sabi natin dapat this is the time to give up their pork barrel funds, their insertions, their allocable funds kung meron pa. Ito na yung panahon to do extreme sacrifice for the Filipino people. This is to help the country in a concrete way. Ito na. So, pero of course, hindi naman nila ginawa yan. Pero ang hindi nila ginawa ay ginagawa na ngayon ng Indonesia at Malaysia. Ang Indonesia nag-decide na to cut yung mga salaries ng government officials and personnel. Cut. At yung mga may ibang mga prime minister at top officials, talaga hindi sila tatanggap ng sweldo nila habang nasa kalagitnaan tayo ng oil crisis resulting from the US, Iran and Israel war. So in view of that, sa Malaysia naman, sinabi na ni Prime Minister Ibrahim na gagawin rin nila, itatapyas rin nila yung mga sweldo ng mga government officials. At pati siya si Anwar Ibrahim, hindi na niya tatanggap yung salary niya. So ganito naman ginawa yung mga ibang world leaders nung COVID, especially sa New Zealand, na opposite sa ginawa ng mga Duterte, na lalo na sa kalagitnaan ng COVID, bumili ng 2 billion na luxury jet, at pinakitaan pa tayo sa 80 to 200 billion Parmali scam at sa 6 billion computer scam sa DepEd under the Duterte administration. So pinagnakawan pa tayo, namamatayan na nga tayo, pinagnakawan pa tayo ng mga Duterte officials. So sana ngayon, di naman Duterte administration, we were hoping na iba naman ang gagawin nila Marcos. They will show sacrifice. They will show solidarity with the Filipino people by leading by example. Kung maalala nyo noon, time ni Duterte, yung si Patricia noon, nagsimula yung community pantry. And then it spread all over the country. In fact, kahit kami dito sa subdivision namin, marami mga foreigner dito. Sila pa ang naging active. Nagtayo kami ng community pantry dito. Pagkatapos kami ang pumunta sa mga poor communities para magbigay ng mga pagkain, ganon, bigas, so mga delata, ganon. At so kumbaga, iba talaga if someone sets the example, lalo na kung government official ang gagawa niyan. Kaya yan ang ginagawa ng Malaysia and Indonesia. The irony is both countries are oil producing countries. Hindi naman kasing laki naman sa Middle East, pero meron sila langis along with Thailand. Meron sila, tayo gas lang tayo meron sa Malampaya. Pero meron talaga sila langis, kaya yung Petronas, hindi lang sila nag-ooperate ng oil, nag-extract ng oil sa bansa nila, sa Malaysia, kundi they are also operating gas pipes all over the world, yung mga Malaysians. So kumbaga, oil producing country, isa rin sila sa mga among the oil producing countries in Asia. Pero tayo, and yet oil producing country na nga sila,
kahit Malaysia, kahit Indonesia, oil producing country, pero nag-import pa rin sila ng kasi halos kulang pa rin sa para to provide full oil supply sa mga bansa na yan. Yung local consumption nila mataas rin. And yet, yun, willing sila gumawa ng sacrifices. Tayo, hindi na nga tayo oil producing country. O meron potential to be an oil producing country tayo kung ang pera natin ay napupunta sa oil exploration. Kasi hindi natin ina-explore yung mga areas ng West Philippine Sea. Na meron mga oil exploration pero konti lang kasi wala nga tayo pera. Kasi saan napunta yung pera? Doon kay Chis Escudero, kina Romualdez, kina Saldico sa flood control anomaly. Isipin nyo na lang, yung 2 trillion na yun, siguro makakagawa tayo ganun ng mga 20 o 30 na oil exploration projects. Siguro doon sa 30 o 40 o 50 na oil exploration projects, baka isa dalawa doon makachamba tayo, makajackpot tayo sa matuntun natin yung oil rich areas of the West Philippine Sea. Siyempre, of course naman, magagalit, tututol ang China na, pero hindi naman tayo gigirahin ng China kasi kahit papaano, lalo na ngayon parang may proxy war sila with America Parang yung Amerika ang talaga halata ang target talaga ng Amerika, lahat ng mga allies ng China to include Venezuela, at yung mga lugar na kung saan yung China nilalagay na yung bandera niya, tulad yung Greenland, ganon. Yun, ito Iran. So nila ito. Key axis ito kasi 90% ng oil nila galing Iran. So nasa proxy war na, so nasa gera na, undeclared war ang Amerika at China. So they are unlikely to attack us now. Nakita naman nila yung puwersa ng Amerika sa Middle East. So kahit oil exploration tayo, walang problema dyan sa West Philippine Sea. Kaso lang yun embes na napunta sa maganda yung pera natin, napunta kina Romualdez, kina Chis sa flood control anomaly. Pero ganun pa man, President Marcos should anyway, ang nagnakaw ay yung pinsan niya, yung mga allies niya. The least he could do is to show na, to sympathize with the people, to be one with the people. The least he could do is to make sacrifices, but lead by example. Hindi pwede sasabihin mo lang, sige, tapyasan yung sweldo, pero ikaw hindi. Mauna sa'yo. Trilyonaryo naman ito sila Marcos dahil sa pagnakaw ng tatay niya si Ferdinand Marcos Sr. So ano naman yung sweldo niya, mga 300 to 400,000, baka kwan lang niya yun Hindi na niya yun, ini-ignore na rin niya yun. Baka napakaliit yun sa kanya. So ibigay na lang sa tao, ibigay na lang. This is the time to do that, pero hindi kabaliktaran pa ang ginawa. Embes sinacrifice yung pork barrel nung nagwala yung mga kongresista under the National Unity Party, at sinabi na aakla sila at mag-over the bakot sila kina Sara Duterte. Ang ginawa nila embes hayaan na lang na umaklas ito, ang ginawa nila, hinabol pa nila mga ito at inanunsyo ni Majority Leader na Sandro Marcos na ilalabas na nila ang mga pork barrel ng mga kongresista.
Kasi yun naman ang dahilan kaya nagwawala itong National Unity Party. Kasi matapos na daw yung first quarter, hindi pa rin nare-release yung pork barrel nila. So, isipin mo yan. Naglabas sila ng mga pork barrel funds first and second quarter ng mga kongresista sa kalagitnaan ng krisis. So medyo kung isipin mo as an independent and country loving patriotic Filipinos like us, nakakadismaya rin itong gobyerno. Billion yun ni-release para sa mga kongresista. Billion yun. Katapos nasa kalagitnaan tayo ng oil crisis. Sana binigay na lang yun sa tao na lang, pangtulong sa tao. That could be a big sacrifice. Kahit hindi na sweldo nila, wala yung mga barya lang yan sa kanila yung sweldo nila. Yung pork barrel talaga dapat i-give up na, pero wala parang wala talagang sense of sacrifice. Siyempre marami pa gimmick. O ito, naglaan kami dito sa mga driver, mga bus, ganun. Wala wala band-aid solution lang yan. Pero all over the country naghihirap ang taong bayan, hindi sila nakakatulong. At unfair nga yan sa atin lahat tayo nagbabayad ng tax, pero ang natulungan lang yung mga driver. Unfair pero ganun pang press release yun. Kaya ginagawa nila yun. Pero kung gusto talaga nila yung true solution, they should all sacrifice yung give up nila yung mga pork barrel nila, confidential funds nila, allocable funds nila, insertions nila. That will really help the suffering Filipino people. Okay? So sana naman, i-share nyo itong vlog. Sana naman magaya nila yung mga public officials ng Malaysia and Indonesia. Sana naman. Okay, so thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.